Alice Go hindi kinumpirma na siya rin si Go Waping at umiwas sa ibang tanong ng mga senador. Pinatalsik na alkalde, itinanggi na may Pilipinong tumulong sa kanila sa pagtakas sa bansa. Gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Gusto mo pala sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sasagutin mo kaming ganyan, pagkataas mo kaming bastusin, pagkataas mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo. Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Immigration Commissioner Norman Tansingco inalis sa pwesto kasunod ng hindi maipaliwanag na pagtakas ng grupo nila dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Go. Dismissal of the current BI commissioner. Yes, that is confirmed. We will leave it to the Department of Justice to explain, but it has something to do with the departure of Alice Go. This is also part of the commitment of the President. Hence we roll because of that issue. Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at apat na co-accused na corner kaya napilitang sumuko. Umano'y pagtatago sa labas ng KOJC compound, kwentong kutsero ayon sa DILG. Nasa kote na eh, huli na eh. I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na. Apollo Kibuloy, kailangan munang harapin ang mga kaso sa Pilipinas bago i-konsidera ang extradition sa Estados Unidos ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Well, the extradition request is not yet there. Besides, the judicial processes that Apollo Kibuloy is going to have to go through now locally still have to be done. 10.5 billion pesos na panukalang pondo ng Office of the President para sa 2025 inaprubahan agad ng House Appropriations Panel. Mr. Chair, as part of the long-standing tradition and practice of the House of Representatives and Committee on Appropriations to extend parliamentary courtesy of the Office of the President I object, and recognition of his distinguished role and significance in government, I move that we terminate the budget hearing of the Office of the President. Is there a second to the motion? Panukalang pambansang budget ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon, isinusulong na bawasan matapos hindi sumipot sa budget deliberations ng House Committee on Appropriations. Talagang bratinela to the max, no? Na ayaw na ngang matanong, no? Umiiwas sa mga tanong. At ito pa, no, kapag gusto nating tanungin, hindi uma-attend. Alokasyon sa national budget, kontrolado umano ni House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ayon kay Vice President Sara Duterte. DepEd budget noong 2023 at 2024 pinalobo umano pero kinuha ng ilang kongresista. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong BICAM na mag-uusap ang dalawang upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-attend yan in public.
Apollo Kibuloy at 4 na co-accused mananatili sa Philippine National Police Facility Base sa utos ng Pasig RTC. Nung inireturn po natin yung warrant of arrest na inisyu po ng RTC 106 po dyan po sa QC, ay naglabas po ng order si Judge po directing the PNP Custodia Service Support Service na i-transfer at i-commit po yung si Pastor Kibuloy at si Crescente Canada dyan po sa Quezon City Jail, samantalang si Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Semanyes ay dyan naman din po sa Quezon City Jail, pero doon po sa female dormitory dyan po sa Camp Karingal. BRP Teresa Magbanwa nakabantay pa rin sa Escoda Shoal kahit nabutas dahil sa China bullying. Mahigit 200 barko ng China nagkukumpulan na naman sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. It is the highest we have monitored for this year. A lot of the maritime militia are focused on Escoda or Sabina Shoal. House Deputy Minority Leader Franz Castro nasa sentro ng impeachment talks ayon kay Vice President Sara Duterte. Office of the Vice President kaya umanong mag-operate kahit hindi bigyan ng budget. Tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly dyan sa House of Representatives ang impeachment. At lagi nandyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Iba pang umano'y biktima ni Apollo Kibuloy lumapit sa mga pulis matapos itong mahuli. During the stay po doon, may mga lumapit po doon, and we are now in the process of coordinating with the SWDs because accordingly, some of the parents of those abused children. Profiling ng Filipino workers na apektado ng POGO ban, nasa 70 to 80% na ayon sa Department of Labor and Employment. Malapit na pong matapos ang DOLE National Capital Region sa profiling. Meron po kasing ilang mga kumpanya na hindi nagsasubmit ng listahan, kaya ang ginawa po ng DOLE, sila na mismo ang pinuntahan. Posibleng pagsabog ng Mount Canlaon, binabantayan ng Office of the Civil Defense. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong buwan. 2025 proposed budget ng Office of the Vice President tinapyasan ng 1.2 billion pesos ng House Appropriations Committee. The Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President. Presidential Anti-Organized Crime Commission Chief Gilbert Cruz nakatanggap din umano ng pasaring para tulungan si Alice Go. Court order para siyasatin ang umano'y libingan ng mga inabuso sa POGO, kinukuha na ng PAOK. May mga pasaring, of course. With all honesty, may mga pasaring. Ang nakakalungkot nga, yung iba, kaibigan mo pa. 5 babae na dati umanong pastorals, inaakusahan si Apollo Kibuloy ng pang-aabuso. At the age of 13, they were started to be raped. Kung umalis sila at the age of 18, so i-compute natin. Kasi doon naman they are members of the pastoral. Dalawa pala ang pastoral, isang pastoral of the innermost circle and pastoral of the inner circle only. Angels of Death, ginawa umanong panakot ni Apollo Kibuloy sa mga menor de edad na biktima nito. Philippine National Police, nagsasagawa na ng investigasyon. Takot yung mga bata. Dahil they are being threatened nga na hahabulin sila ng Angels of Death. Angels of Death, yun ang panakot sa kanila. If they will break the code of secrecy, ay hahabulin nga sila ng Angels of Death. At hindi lang sila, pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So just can imagine, a 12-year-old kid, 13-year-old child, tatakutin kang ng ganon. I don't know kung paano natatanggap at nagagawa yun ng sinasabi na abuser nila. I'm sure planted yung lahat yun. Kuan yun, mga manufactured yan. But let them prove their case kasi the accused is presumed innocent. Allegation is not equivalent to guilt. Balitang pagbibitiw sa pwesto ni Defense Secretary Gilberto Chodoro
gawa-gawa lang ng mga nais manggulo at manira sa pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Talaga, may lumabas na balitang gano'n. Nag-resign daw si Secretary Gilbert Teodoro. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga unang-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake, 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 fake news. Yan. Umano'y biktima ng pang-abuso ni Apollo Kibuloy na si alias Amanda na nawagan sa ibang mga biktima ng religious leader na lumantad na. Kibuloy naghain ng not guilty plea sa Pasig at Quezon City RTC. Nandito na po yung kaso. Sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Sa sobrang tagal ng panahon na nandito ako, hindi po ako bumitaw. Hirit ng kampo ni Apollo Kibuloy na malipat sa kustodiya ng Armed Forces of the Philippines, hindi pinagbigyan ng korte. Hospital arrest sa religious leader, iginiit ng mga abogado ni Kibuloy. Si Pastor Kibuloy po, pending resolution po doon sa kanilang motion to be checked by the medical doctors po na manggagaling na ipoprovide po ng government po ay may iwan muna po siya pansamantala sa custodial center po. Take over ng New NAIA Infra Corporation sa operasyon at maintenance ng Ninoy Aquino International Airport magsisimula na sa September 14. Mga pasahero umaasa ng major improvement sa paliparan. Soonest na mararamdaman ay mga new toilets po, no? Patungkol lalo sa Terminal 3, additional seating capacity, additional na gang chairs sa waiting area, sa pre-departure area, yung pong ating mga air conditioning, generator sets, yung pong pagkukumpuni at masiguradong lahat po ng ating elevator, escalator at vocalator ay gagana at tatakbo. Ayan din po ang mga immediate pong mararamdaman po natin. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinagot ang gastos ng mga pasyente sa government hospitals bilang regalo sa kanyang ika-67 kaarawan. Maunlad na pamumuhay ng mga magsasaka, hiniling ng presidente. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong level 3 hospital sa bansa